Sa nakaraan, natalo ni Su si 004 sa labanan gamit ang patalim. Muling naghamon si Juan kung meron pang lalaban na siya naman tinugunan ng ating bida na si Ijin sabay tinungo si 004 at kinuha ang punyal nito, saka hinarap si Su. Lalong uminit ang paligid at numinipis ng hangin dahil sa tensyong bumabalot sa dalawa. Ramdam ito ni na 005 at 018 na patuloy ang pagtataka sa mga ikinikilos ni 001. Ganon din sina 002 at 004 na nananatiling on high alert, subalit nakatuon ang mata kay Ijin. Nababahala man, ay wala na itong magawa para kay 001 at napapaisip na lamang na hindi daw mas mahina si Su sa kanya. Kung meron man daw siya kalamangan kay Su, yun ay isang maliit na bilang lamang kung kaya't hindi dapat magpakampanti daw si 001. Sapagkat kung hindi daw lumakas ng husto si 001 mula noon, ay walang pag-asang mananalo ito ngayon. Matalim na realisasyon ni Kulot habang nakapako ang tingin sa dalawa na noon ay tinatantya ang bawat isa. Alam mo ba ang rason kung bakit hindi ako lumalaban hanggang sa mahiwa ko ang lalamunan ng kasama mo? Panimulang wika ni Su kay Ijin na may halong intimidasyon. Subalit alos pansin ito ng isa na parang tulad ng karaniwan nitong reaksyon sa mga nagyayabang bago pa man magsimula ang tunay na labanan. Hindi nito inasahan ang kawalang reaksyon ni Ijin sa kanyang salita. Gayunpaman, ay itinuloy nito ang pagyayabang na ang pakay ay mabreak ang konsentrasyon ng kalaban. Yon ay upang madali ang maasikaso ang mga peste at matipid ang aking lakas sa inyong pinuno. Kung kaya't ikaw ay madali ko lang din tatapusin. Pagkasambit niyon ay agad itong nag-aura sa kanyang patalim sabay sugod kay Ijin ng patusok na tira. Mabilis at may lakas itong hinango ang ulo ni Pogi na siya namang tamang napaatras ng isang hakbang sabay iwas bahagya ng kanyang ulo, sakto para makaiwas sa atake ni Su. Agad itong ng counter-strike. Subalit mabilis din itong napigilan ng kalaban na nagdulot ng matinding kalansing nung nagtama ang kanilang mga sandata. Mabilis na iwinasiwas ni Ijin ang punyal pataas na sinabayan din ng ilag ni Su at doon na nabaon ang dalawa sa hindi mabasag na konsentrasyon ng pakikipagbunuan. Parehas nakapigil hininga at bawal ang kisap mata na pilit sinasabay ang liksi ng katawan, talas ng pakiramdam at galawang hokaghi na walang atrasan. Nanlaki ang mata ni 018 sa pagtataka nung kanyang mapagtanto na si 001, katulad ni 004, ay hindi rin gumagamit ng ibang parte ng katawan at umaatake na walang ibang gamit kundi ang punyal. Matalim at matinis ang tinging nakapako sa mata ng kalaban habang sinusubukang kontrolin ang daloy ng labanan ni Ijin. Habang si Su ay bigong mapatumba ng madalian ang kalaban, taliwas sa una nitong binitawang salita, kung kaya't napapamura ito sa kanyang sarili at halata ang pagkayamot sa nangyayari. Dahilan upang mag-alburoto ng matindi ang mga ugat sa mukha na kahit anong pilit niyang tapusin agad ang laban ay hindi niya magawa. Napansin ito ni Juan na siyang napahanga sa galawan ni Ijin. Subalit dahil hindi niya ito kilala, wala itong maitapon na distraction upang mawala ito sa konsentrasyon tulad ng ginawa nito kay 004. At ito ang isa sa mga rason kung bakit nagboluntaryo si Ijin na siya na ang lumaban kay Su. Kung kaya't kanya na lamang nabanggit na meron pa palang katulad ni Kulot sa hanay ng mga numbers, na kahit ang estilo ng pakikipaglaban ng punyal ay halos magkahawig. Ganon din ang dalawang nakaabang sa kabila na napawika ng haso meron pang isang halimaw na tulad ng nauna. Isabay mo pa ang dalawang nakikinig sa radio comms na napahanga sabay sabing, yung mga hangal na yon, sadya bang ginugugol nila lahat ng oras upang mag-insayo gamit ang punyal at wala ng iba. Sa haba ng panahon na nawala kay Su dahil sa patuloy na pagsabay sa kanya ni Ijin, ay buong puwersa itong nagpakawala ng mapanirang aura na sinabayan ng mala Hanamichi sa Kuragi killer look. Nanlilisik ang mga matang pinaigting ng matindi ang pagwasiwas ng punyal. Dahil sa naging reaksyon ni Ijin sa ginawa nito, ay tila nagkaroon ito ng munting window kung kaya't wala itong sinayang na sandali at naisip nitong ito na ang kanyang pagkakataong hinihintay. Daglian nitong pinakawalan ang piercing strike na ang puntirya ay ang mukha ni Ijin na siyang napilitang umatras bahagya. Sa ganung ganap ay tuluyan na itong nakapagpawala ng kanyang combination strikes at kanyang nararamdaman ang paghina ng kalaban. Sa patuloy na ginagawa ni Su ay napapaatras si Ijin na parabang hindi makaporma sa atake nitong isa at nagmumukha itong mas mahina. Naiinis sa kawalang magawa si 004 sa sitwasyon habang mahinang binubulong sa sarili na kahit daw si 001. Ay hindi mapantayan ang antas ng kasanayan ni Su pagdating sa labanan ng punyal. Nagpakita naman ng pag-aalala itong tatlo na tahimik na pabulong sa sarili ng pangalan ni 001. Patindi ng patindi ang atake ng pula, 2-1 ang ratio ng gantihan, at unti-unting naramdaman ng lahat ang pagkaroon ng kalamangan ni Su sa labanan. Habang titig na titig at kalmadong nakapamulsa si 1-10 ng kanyang mga koponan pati sa kabilang gusali.
Hanggang sa halos hindi na makaganti si Ijin. Sa klase ng pag-atake sa kanya ni Su na nauwi sa 8 laban sa 2 ang ratio. Mayabang na napangiti itong si Su sa pag-aakalang mas mahina si Ijin sa kanya. Mahusay ka. Subalit hindi wala ka pa dun sa antas ng kasanayan ng nauna sayo. Wikang pangutya ang bitaw ni Su sabay sinundan ng finishing blows kasama ang 100% tiwala na hindi na kaya pang salagi ni Ijin ang kanyang mga atake. Lingid sa kanyang kaalaman ay taimtim na inaabangan lamang ito ni Ijin na magkamali dahil sa sobrang kumpiyansa sa sarili. Dumating na ang sandaling iyon at sistematiko itong sinalag ni Ijin gamit ang kaliwang kamay sabay binigyan ito ng tumataginting headbutt dahilan upang tumirik ang mata bahagya. Dahil sa lakas ng impact ay napatango itong nagtatalsikan ang dugo. Sa gulat ng tatlo, nanlaki bigla ang mga matang akalain mo ay may nakitang nakahubad. Mabilis na kinumbuhan ni 001 si Su gamit ang patalim na nahiwa ang kanang tuhod nito. Sabay lipat sa kaliwang kamay ang punyal at daglian nitong hinawakan ng kanang kamay ang batok ni Su, hinatak pababa at ginawaran ng isang tumataginting na tuhod sa mukha na dinig sa buong barangay ang pagbiyak ng nguso ni Su. Agad naman nagsipag-unahan sa talsikan ang mga dugo mula sa nguso na siyang dahilan upang tumakas ang lakas sa katawan at tuluyang bumagsak. Natamimi ng husto sa nasaksihan si 004 na tila ba hindi nito nagustuhan ang ginawa ni 001. Tahimik at walang imik naman ang geto ni 002 at 008, ganun din si 005. Subalit si 018 ay may halong pagtatakang napabulong sa sarili na hindi katulad ni 004 at ni Su. Si 001 ay gumamit ng iba pang parte ng katawan upang umatake at hindi lamang pangdepensa habang nakapako ang tingin sa nooy nakahandusay na si Su at nakatayong si 001 na nakayukong nakatitig sa kalaban. Nang walang ano-ano ay bigla itong sumigaw ng tarantado ka, sabay tutok ng baril kay Ijin. Naging sanhi naman ito upang muling maging alerto at itinutok kay Juan, ang kanilang target, habang si 002 ay taimtim lamang na nagmamatsyag at si 008 ay balik tutok kay Juan. Fighting dirty. Sigaw ni Su kay Ijin na siya namang sinagot ng isa na, bakit? Patalim lang ba ang kaya mong gamitin sa tunay na laban? Napa. What? Ito at muling nang dalaiti sa galit at lumutang na naman ang mga ugat sa mukha ng kanyang mapagtantong pinasakay lamang ito ni Ijin sa gusto nitong mangyari. At dito na naibunyag ng malinaw ang tunay na hangarin ni Pogi na ibalik kay Juan ang dirty tactics nitong ginawa kay 004 nung unang laban nila ni Su na kung hindi dahil dun ay walang panama si Su sa kasanayan ni 004. Niwala nga akong dahilan upang isugal ang aking pride sa isang labanan ng kutsilyo. Matalim na wika ni 001 na siyang naunawaan ng husto ang nais iparating nito, kaya't napatawa ng ganun na lamang itong si Juan. Meron pala kayong lubhang napaka-interesanting kasama. Tama ka dun. Ang knife fighting ay hindi lang isang labanan gamit ang kutsilyo lamang. Bigkas ni Juan bilang pagsang-ayon kay 001. Ang gantong ganap ay nangyayari lamang tuwing hinayaan mong mangibabaw ang pride. Dugtong pa nito sabay lingon kay 004 na siyang nagpakunot noo sa isa. Matapos ang kanyang mga pasakalye ay agad nitong naitanong kay Ijin kung ano ang number nito, ipinagpalagay na siya ay isa sa kanila at umasang madudulas ito. Dahil sa tanong na yon na ikinagulat ng tatlo, ay sabay-sabay nitong naitutok ang target kay Juan. Habang si Ijin ay tahimik na minamatyagan ang daloy ng usapan at tulad ng dati ay walang imik pa rin ang sagot nito. Si 003 na hindi nakatiis ay rumesbak na rin ng tanong kung sino nga ba itong isa at nagtataka nga rin daw siya. Sapagkat ayon sa kanya, kahit sa papaano niya ito tignan, malayo daw ito kay 006. At sigurado daw siya na hindi ito isa sa mga dating miyembro ng numbers na kakilala niya. Magpagayon man, hindi rin daw niya maiisip na magsasama ang mga ito ng isang taong tagalabas. Bilang leader ng kasalukuyang numbers, sinagot na ito ni 002 ng pabalang. Wala akong rason para ipaalam pa sa'yo yan. Biglang kumunot naman ang noo ni 003 sa tugon ng dating kasintahan. Tama ka dyan. Walang dahilan upang bigyan kami ng kahit na anong impormasyon. Sagot ni Juan nung may biglang sumingit na pumutol ng sasabihin pa sana nito. Ikaw ba si Juan? Sigaw ni 001 habang nakatutok ang patalim sabay hamon dito na labanan siya. Seryoso ang mukhang walang bahid ng takot na hinamon ang taong naging sanhi ng pagkawala ng dati niyang mga kasamahan sa kampo. Nandilim naman bigla sa pagtataka at hindi mawari ni 002 ang binabalak ni 001 na kahit si 004 ay hindi rin nakatiis at sadyang nagpakita ng pagkayamot kay 001. Tamang dahilan naman upang lumihis bahagya sa target si 018 sa gulat. Habang si 005 ay tiwala sa reasoning ni 001 at tuloy lang ang pagtutok sa target. Bahagyang natigilan si Juan sa paghamon sa kanya ni 001 at hindi nito inasahan ang ganitong ganap.
Nagmatsyag pa ito ng kaunti at inaral ang tunay na sitwasyon, pilit inuunawa ang lumulutang na ganap. Dahan-dahan itong nagpapakawala ng mapanirang aura, habang nanlilisik ang mga matang tinititigan ang naghamon, na noon din ay matalim na nakatitig sa kanya. Taglay ang bigat ng mga kasamahang nasawi mula sa kamay ni Juan. Dahil sa hindi nito makitaan ng kahinaan si Ijin ay napadila ito sa biglang pagkasabik na masubukan ang lakas ng binatang ng hamon, senyales ng kanyang pagtanggap sa hamon. Subalit tinigil ito bigla ni 002 ng kanyang sabihing tama na yan. Hindi mo kami hinahanting para lang mag-ingay hindi ba? Tanong na may kasamang kutya ang bigayan ni 002 sa kuyang si Juan na siya naman agad na sumang-ayon. May punto ka dyan. Enough joking around. Tapusin na natin ito dito ngayon. Sagot ni Juan na siyang nagpa-alerto bigla sa kanyang mga kasamahan na nag-aabang sa mga karatig na gusali. Muling nagpapakawala ng mapulang oras si Juan, pinalakas ng husto ang combat range upang masuri ng maigi ang sitwasyon. Habang si 002 din naman ay nakikipagtagisan at walang balak umatras sa kung anuman ang kahihinatnan ng kanilang muling pagtatagpo ng kuyang si Juan. Hanggang sa nagsalita na ang kuya. Tapos na ang ating pagbati sa ngayon, kaya sa susunod nating pagtatagpo ay tapusin na ang dapat tapusin. Dahil kung itutuloy natin ito ngayon, parehas lang tayo malalagay sa alanganin at magtatamo ng malaking pinsala. Pagkabanggit nun ni Juan ay tumalikod na ito na nayayamot. Sumunod na rin si Suna noon ay napahawak sa gusot nitong ilong. Unti-unti na rin nawala ang mga tauhan nito sa kabilang gusali. Habang naglalakad pa uwi ay hindi mapigilan ni 003 ang magtanong kay Juan. Bakit ka umatras? Ang pagkakakilala ko sa iyo ay hindi basta-basta umaatras. Disappointed din ako. Nasa harap ko na mismo ang aking hinahanting. Malimit na sagot nito kay 003. Nung pinalawak nito ang saklaw ng combat range, kanyang natuklasan na nakatutok lahat sa kanya ang baril ng mga numbers kung kaya't napilitan itong umatras. Habang ang numbers ay sa kasalukuyang nananatili pa rin sa loob ng gusali at biglang galit na kinompronta at hinawakan sabay hatak ni 004 ang damit ni 001 sa bandang dibdib sabay sinigawan ng nababaliw ka na ba? Sino ka ba sa tingin mong ulol ka? Nang dagalaiti itong halos pumutok ang mga ugat sa leeg na nakatitig ng matalim kay Ijin na noon ay seryoso ding nakatitig kay Kulot, ngunit kontrolado ang emosyon at hindi nagpapadala sa probokasyon ng isa. Bakit ka ba nangingialam kung kailan mo lang gusto, ha? Sigaw pa ulit ni Kulot sa kanya na parabang iniitsapwera niya ngayon ang presensya ni 001 at pilit na ipinapalabas na mali ang timing nito sa panghihimasok ng isang dating kasaping ng Iwan. Hindi makasagot at naiwang nakatulala si Ijin habang nakatitig ang mga mata kay Kulot na parang nagtatanong sa mga ikinikilos nito laban sa kanya. May punto si 004. Una sa lahat, ang pagpunta mo sa lugar na to ay lubhang napakadelikado para sa iyo pati ng pamilya mo. Sumabat na si 005 na pinapagalitan si 001. Maliban kay Juan, meron ding 003 na kalaban. Ang makita nilang kasama ka sa amin ay pwede nilang maisip na ikaw si 001. Nakisawsaw na rin si 008 na may mahinahong boses subalit tugma sa punto ang pananalita. Dahil sa mukhang napagtulungan, minabuti ni 001 na magpaliwanag. Narinig kong ang isang naggangalang Juan ay tinutulig sa ang lahat na nagmula sa kampo. Kahit pa ang ilang pakalakalat matapos bumagsak ang kampo ay tinugis niya na rin at tayo na lang ang mga natitira. Kung kaya't sa tingin ko ay kasali din ako rito gustuhin ko man o hindi. Malinaw ang naging pahayag ni Ijin ng kanyang saloobin. Subalit hindi ito nasikmura ni 004. Anong pinagsasabi mong kasali ka rito gustuhin mo man o hindi? Ikaw ang tumalikod sa amin at naging dahilan upang bumagsak ang kampo. Pabulyaw na sagot ni 004 sa mukha ni 001, mata sa mata habang kinwelyuhan pa rin ito. Hindi nila inaalala ang mga ganyang usapin kaya't baliwala yan sa kanila. Sarkastikong sagot ni 001 kay 004, na tuluyang nilamon ang pulang aura ng kadiliman dahil sa puot at galit ni Kulot na muling nanunumbalik. 001, nakawala sa amin si Juan dahil sa kagagawan mo. Isang mahinahong boses na tumagos sa kaibuturan ng dalawa bago pa man humantong sa hindi ka nais-nais na komprontasyon. Kanyang nilingon kung saan galing ito, at nung kanyang nalaman kung kanino nagmula ang salitang iyon, ay bahagyang nayanig si Ijin sa bitaw ni 002. Hindi man ito makapaniwala, subalit agad na pinatutsadahan ito ni 002. Dapat ay nayari na namin dito mismo si Juan. Mahinahon, ngunit taglay nito ang bigat sa bawat salitang binitawan. Dahil ang pinuno na ng kasalukuyang numbers ang nagsalita, napilitang harapin ito ni 001 nang may tamang paggalang at atensyon, habang si 004 ay naiwang kunot noo na nanggagalaiti sa likuran. Ipagpalagay nating nangyari ang binalak niyong sagupaan kay Juan.
Sa gantong klasing lugar, parehas kayong magtatamo ng matinding sakuna at alam mong marami kung hindi lahat ng nandito ay masasawi, sakali man. Subalit lingid sa kaalaman ng lahat, ito ay sinadya ni Eugene upang maiwasan ang ganitong komprontasyon laban kay Juan, ang shootout. Biglang nanlisik ang mga matang nagpakawala ng pulang ora itong si 002 nang kanyang sinagot si 001. Maaari na. Subalit nakahanda kaming lahat dun mawala lang si Juan. Sa naging reaksyon ni Eugene ay halatang hindi nito inasahan ang gantong sagot mula kay 002 at nanatiling walang imik habang nilibot ng tingin ang iba pang miyembro at kanyang napagtanto ang mga titig nito na nagmumungkahi ng parehong resolusyon. Ngayon alam mo na kung gaano kawalang kwenta ang iyong panghihimasok. Sabat ni 004 na nagpalingon kay 001 sabay tagpo ng tingin. Alalahanin mo to babanatan na kita kung gawin mo pa itong muli. Nandagalaiti at seryosong warning ni Kulot kay Eugene na naiwang walang imik habang si 004 ay nag-umpisang lumakad palayo ng may mahinang boses na wari mo'y minumura pa rin si 001. Saglit na napalingon si Eugene sa kanyang mga kasamahan kung saan patungo si 004 na nooy nakayukong papalapit kay 002 na siya naman ay seryosong minamatyagan ang reaksyon nito. Namumulang nakapako ang tingin nito kay 001 na tila ba ay may ipinaparating na silent message sa isa. Lumaki ng bahagya at may halong pag-aalala naman ang sagot ng mga mata ni Eugene. Hanggang sa nagbigay na ng utos si 002. We are pulling out. Sabay talikod na nakapamulsa at humakbang palayo. Sandali pang nakipagtitigan muna ang dalawa na parang nagpapaalam na din kay Eugene sabay talikod at sinundan si 002. Ganon din ang ginawa ng dalawang sina 005 at 008. Walang imik na nakatitig kay 001 hanggang sa naiwan na itong mag-isa sa gusali. Sandali pang nanatili si Eugene sa kanyang tinatayuan na para bang pilit nitong iniintindi ang kasunod na hakbang ng numbers, at ni Juan na siyang dahilan upang bumaling ito patalikod na para bang may sumagi sa kanyang isipan. Ilang saglit ang lumipas, sakay ng isang 10-seater van, ay tahimik na nagmumuni-muni ang lahat liban kay 018 na ginagamot ang mga sugat ni 004 na natamo sa laban nila ni Sue. Hanggang sa binasag ni 008 ang katahimikan. Yung mga alaga ni Juan, isa lamang sa kanila ang nakita natin lumaban. Si Sue na nakaharap ni 004. At tulad ng isa, tingin ko ang iba ay hindi rin ordinaryo makipaglaban. Sa lahat ng oras na yon, lahat tayo ay kanilang perpektong napanitili sa kanilang paningin at hindi man lang lumingon hanggang sa pag-alis. Matinis na pagpuna ni 008 sa mga alalay ni Juan habang inaalala ang kanilang mga galawan. Sabi mo alam na alam nila ang kampo at ang training regiments ng numbers, tama? Kaya maigi nang isipin natin na sila din ay may kakayahan sa pakikipaglaban katulad natin. Ani 005 na nakakross ang kamay at nakaupo sa tabi ni 008, habang ang mga nasa likuran ay tahimik lang na nakikinig sa kanilang mga kuro-kuro. Si Juan lamang ay napakalaking problema na. Ngayon si 003 ay nakisawsaw pa kay Juan. Malamang nakuha niya ang mga bagong impormasyon patungkol sa atin mula sa babaeng yon. Wika naman di 008. Si 003 ay matagal na rin nating pinoproblema at ngayong nagsanib ang dalawa, nangangahulugan lamang ng mas matinding panganib. Tugon naman di 005. Hey, tingin niyo ba napansin ni 003 si Eugene bilang si 001? Sabat ni 016 na nagpapukaw ng interes ni 004. Totoong lumakas at tumangkad si 001 at malaki ang ipinagbago, subalit sa tagal nating nagsama noon ay hindi kaya. Dugtong pa nito na sinagot naman ni Big Guy na hindi rin tayo makakasigurado dyan. Sapagkat sakali mang napansin niya ito ni 003 na siya nga si 001, walang dahilan upang manatili lamang ng ganun ang babaeng yon. Pero dahil nagtagal tayo kanina dun, hindi malayong maisip niya yon. Sa binitawan na yon ni 008 ay biglang nag-iba ang ekspresyon ni 005. May halong pag-aalala naman ang sakay 016, habang kay 002 naman ay tila bumilis ang takbo ng utak sa paghahanap ng agarang solusyon. Kawalang magawa naman ang kay 018 habang binabalutan ng benda ang kamay ni Kulot, na noon ay napipikon pa rin sa sitwasyon. Tahimik na minumura nito sa isip si 001. Dapat daw kasi nanatili na lamang itong nakakubli sa mata ni 003 at sa mga kalaban ng numbers. Bakit pa daw kasi gumapang ito palabas at nag-eksena? Baka sa mukha ang matinding pagkaasar kay Eugene, dahil sa ito lamang ang may tunay na pamilya sa labas ng numbers na siyang nangangailangan ng proteksyon. Nang walang ano-ano, may biglang tumunog mula sa radio comms. Agad itong nagpakilala bilang si 006. At nagulat na kasalukuyan itong binubuntotan ang target kasama si 032. Kanyang ipinabatid na medyo may kalayuan ang mga ito sa kinaroroonan ng target at baka makahalata. Sa pamamagitan ng isang drone, ay nagagawa nilang mabuntotan ang mga ito na ino-operate ni 032. Copy that.
Ituloy mo lang ang pagbuntot sa kanila. Agarang tugon ni 002 na tila ba inaasahan na niya ito mula sa magkapatid, na siya namang kinumpirma ni 006 sa kabilang linya. Agad na humarorot at binalangkas ang daan patungo kung saan napadpad ang grupo ni Juan. Hindi nagtagal ay kanilang natunton ito. Isang warehouse malapit sa dagat na may mahabang pantalan na nagsisilbing daungan ng mga bangkang tila nag-aabang sa madugong tagpo bago matapos ang mahabang gabi. Sa loob, puno ito ng mga military hardware equipment at iba pang mga kargamentong naka-container van at wooden boxes. Walang kamuwang-muwang ang mga ito na nasundan sila ng numbers. Habang si Juan ay tinanong ang kanyang mga tauhan kung ano ang pakiramdam matapos makaharap mismo ang mga numbers, at kung ano ba raw sa tingin nila ang antas ng kasanayan ng mga ito laban sa kanila. Buo ang loob at matikas na sinagot ng isang mama si Juan. Tulad ng sinabi mo, Kapitan, mataas nga ang antas ng kanilang kasanayan. Subalit hanggang doon na lang yon. Kapag nakalapit ang mga yon, madali lamang natin silang mapapadala sa impyerno ng ganun-ganun lang. Sa susunod na pagtatagpo, sisiguraduhin kong ililibing na lang ang mga yon. Dugtong pa ni Sue habang may band-aid na suot dulot ng pagkatalo kay 001. Malisyosong napangiti si Juan sa mga positibong tugon ng kanyang mga tauhan habang nagpapakawala ng pulang aura. Talagang sa susunod na tagpo, tutuluyan na natin lahat ng mga yon at walang ititirang buhay. Sugatan at duguan man, walang halong pag-aatubiling kinabog ni Sue ang dibdib bilang tanda ng pakikiisa sa hangarin ng kanilang kapitan. Na sinabayan din ng kanyang mga kasamahan, liban kay 003 na matyagang nakamasid sa mga ito. Nang sa tingin niya ay tapos na ang kanilang masusing usapan, ay agad itong humakbang papalayo sabay sabing aalis na daw ito. Hindi pa man nakakailang hakbang ay agad pinukaw ni Juan ang atensyon nito. Nakapagdesisyon ka na bang magpasakop sa aking team? Meron akong sariling team na pinamumunuan at balak kong mas palakihin pa ito lalo. Talaga bang ini-expect mong bibitawan ko ito at basta na lang magpasakop sa'yo? Sarkastikong sagot ni babae na napapangiti sa binibitawang salita. Napaseryoso ang mukha ni Juan sa bitaw ni 003 at kanyang binbreakdown isa-isa ang naging kahinaan nito paglipas ng panahon. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit mo pinipilit ang isang bagay na hindi naman tugma sa iyong kakayahan, na halatang nagpapabagal at nagbibigay ng limitasyon sa iyong pag-unlad. Dahil dito, nagimbal ng bahagya si Ganda at nagkaroon saglit ng interes sa usapan, kaya humakbang ito palapit kay Juan. Bakit mo ba ginusto ang maging isang team leader? Ang alam kong ikaw ay isang natural na combat machine na sadyang tinutulak ng sagad ang iyong kapabilidad upang maisakatuparan ng walang pag-alinlangan ang iyong misyon. Wika ni Juan na lalong nagpa-engage kay 003 sa usapin. Anong ibig mong sabihin? Tanong nito na may halong bigat ng pakiramdam. At feeling niya ay nilalampaso ang kasalukuyang taglay na kakayahan nito ni Juan. Subalit bago pa tuluyang mawala sa wesyo ay minulat na ito ng isa. Ang gusto kong iparating sa iyo ay ganto. Hindi mo na nagagawang itulak ng sagad ang iyong kakayahan sapagkat wala ka na sa posisyong nararapat na kinabibilangan mo. Ang pagiging leader mo sa isang koponan ang siyang humahadlang para marating mo ang rurok ng iyong tunay na potensyal. Pagkarinig na yon ni 003 ay halatang namutla ito na parang sinampal ng katotohanan at hindi na nagawa pang mga tuwiran. Tunay na ang pagiging leader ay hindi angkop para sa'yo. Maaliwalas ang mukha ni Juan sa kanyang bitaw at very convincing ang paraan nito upang tuluyang makuha si 003. At nang sakto na ang timpla, walang patumpik-tumpik nitong inakit ang babaeng sumali sa kanyang team at sisiguraduhin daw nitong magagamit ng husto ang kakayahan nito. Hanggang sa marating ang tugatog ng kanyang abilidad. Nanatiling walang kibo ng ilang saglit si Ganda at hindi makapaniwala sa naging hatol sa kanya ni Juan. Biglang may narinig ang mga ito ng isang alarm na siyang nakakuha ng lahat ng atensyon. Sistematikong galawan ang agarang ipinakita at kanya-kanyang paghahanda sa nagbabadyang sagupaan, gayong alam na nila na may nanghimasok sa kanilang kota na siyang ipinagbigay alam ng CCTV operator. Kanilang tinignan sa kamera kung sino o anong grupo ang naglakas loob na lusubin sila. Kanilang nakilala si 004 at 008 na tahimik at maingat na pumapasok. Napamura pa bigla ang operator nang mapagtantong nabuntutan ang mga ito ng numbers at mabilis nitong nilusob ang kanilang kota. Habang si Juan ay tahimik na inaaral ang kanilang galawan at napapangiti sa hindi matapos-tapos na kagalakan ang binibigay sa kanya ng numbers. Yo mga Lods, bago natin ma-enjoy ang Chapter 279, hayaan nyo muna akong magbigay-pugay sa mga magigiting natin na subscribers. Ganon din sa inyong mga walang sawang sumusuporta kay Jean, lalo na si Ginoong Lance Malyare na nagpapa-shoutout. Ayan, shoutout po sa inyo Lods. Hindi ko na ako kayo maisa-isa, pero salamat. 5 enemies confirmed.
Sigaw ng operator bilang babala sa mga kasamahan upang makapaghanda ng counterattack habang ang mga numbers ay papunta sa Area A at Area B. Move! Kailangang maunahan ng posisyon ang mga intruders. Pasigaw na utos ni Sue sa kanyang mga tauhan ng may halong pagmamadali. Kanya-kanyang kilos naman kaagad ang mga ito na halatang alam na alam ang gagawin sa mga pagkakataong ganito. Samantala, si 003 ay tahimik na inaantabayanan ang mga hakbang ng kalaban. Habang si Juan, na matyagang nakatitig sa monitor, ay inaabangan ang dalawa ng numbers na hindi makapaniwalang sadyang naghiwa-hiwalay daw ang mga ito upang masundan at maambush sila sa mismong lungga. Yan ang fighting style ng numbers. Ang atakihin ang base ng kalaban sa pinakamaikling panahon. Saad ni 003 na napapahanga sa intelligence network ng kalaban. Yan ay mangyayari lamang kapag naging completely successful ang kanilang pag-aambush. At ngayong nauunawaan natin ng lubusan ang kanilang taktika at galawan, tapos mahaba pa ang oras natin upang salubungin sila ng sorpresa, wala tayong dapat na ikabahala kung ganun. Puno ng kumpiyansang bitaw ni Juan habang nakatitig sa dalaga at naglalabas ng kakaibang aura sabay dugtong ng yung mga ulupong na yon ay sadyang patungo sa kanilang mga sariling libingan. Mabilis na nakarating sa kanilang mga naka-assign na area, 2 sa main entrance, 2 sa Area B, at 2 rin sa Area A. Lahat ay naka-full battle gear at mga hitech na military equipment at armament ang bitbit. Kampante at puno ng kumpiyansang kanilang matatambangan ang mapangahas na intruders. Habang sina 1 at 003 ay taimtim na nakaantabay sa control area. Kailangan natin mahanap ang iba pang mga kalaban. Wika ni 003 kay 1 nang napaghalatang kulang pa ang kanilang naispatan na kalaban. Binalingan ni 1 ang operator at tinanong kung meron pa bang iba. Liban sa 5 na kanilang minamanmanan. Yung 5 pa lamang ang ating namataan sa kamera, at kung meron mang iba pang mga kalaban, hindi pa natapos ang sinasabi ng operator ay kanilang namataan sa kamera si 005, na dahan-dahang maingat na humahakbang sa isang alley patungo sa pasukan. Agad na nagradyo ang operator upang balaan na meron pang isang kalaban na siyang patungo ngayon sa Area C. Lahat ay tumugon sa radio comms ng understood. Liban kay Juan na napapangiti at hindi matago ang pananabik sa nagbabadyang sagupaan. Siya namang pahiwatig kaagad ng dalawang ito na nakaantabay na sila sa Area C. At sakali mang magpakita daw ang mga kalaban sa kanila, ay agad daw nito ibabaon ang bala isa-isa sa kanilang mga ulo. May halong pagmamayabang nitong isa na feeling gesto ni Alarcon. Meron pang ibang mga kasamahan ang numbers na hindi pa natin natutunton ang kanilang kinaroroonan. Wika ni 003 na medyo balisa subalit agad itong tinabla ng operator na hindi na daw kailangang magsayang pa ng oras at enerhiya sa paghahanap ng iba pa, sapagkat ayon sa kanya, hanggat na i-lockdown daw nila ang 3 area na yon, walang ibang paraan upang makapag-penetrate ang mga kalaban. Asar talo namang tinitigan talaga ni 003 ang operator at hinarap itong sinabihan sa mukha na sana nga lang ang lahat na mangyayari ay ayon sa iyong mga sinabi. Nang walang ano-ano ay may pawang anino ng kalaban ang bahagyang nagpakita sa Area A, kung saan nakabantay sina Sue. Madali itong nagsalita sa comms na enemy detected sabay pinaulanan ng putok ang kalaban ng nakatayo at harap-harapan. Agad din naman gumanti ng putok sina 005 at 002 gamit ang mas mataas na kalibre ng assault rifle. Samantalang sa kabilang dako naman ay nag-umpisa na rin ang sagupaan laban sa dalawang akalain mong parang nagulat sa biglaang paglitaw ng mga bala sa kanilang harapan. Si 004 na nakapwesto sa taas na bahagya ay nakaasintang pinaputokan ang mga kalaban isabay mo pa si 008 na may seryusong mukha ang siyang walang humpay na naghahasik ng lagim sa mga tauhan ni Juan. Ang Area A at Area B ay nag-umpisa ng magkasagupaan sa kalaban. Area C kailangan nyo na din makapag-engage dyan. Wika ng operator na hindi alintana ang kaninang na-detect nilang papunta daw sa Area C na si 005 ay nasa Area A kasama si 002 at katapat si Sue. Bahagyang naguluhan si Juan sa naging setup ng kanyang mga tauhan at pilit nitong inuunawa ang tunay na kalagayan. Si Gesto ni na nasa Area C ay muling nagyabang nung wala pang nagpapakitang kalaban sa kanya. Pinagbigyan na natin sila kanina at ngayon, imbes na magtago ay sinundan pa talaga tayo. Sadyang naghahabol sa kamatayan itong mga to, wala na talaga alam ang mga to na magandang gawin. Subalit lumipas ang ilang sandali at walang ni isang anino ang napadpad sa kanyang area. Kahit na naghintay pa sila ng ilan pang mga minuto upang salubungin ang sino mang parating. Ang sikat na 1 moment later ay hindi na dumating para kay Gestoni, kung kaya't napatanong na ito kung ano ang nangyayari at wala pang nagpapakita sa kanya. Samantalang sa Area B ay natatambangan na mula sa taas ang mga kalaban. One hit delete,
headshot at tagos sa bungo nitong isang walang kamuwang-muwang na nadapuan na ito ng bala, na siyang ikinagulat ng katabing kasamahan. Nung kanyang nilingon ay nakitang sa taas galing ang putok mula sa isang taong nakapatong sa mezzanine floor. Agad itong gumanti ng putok, sabay radyo sa mga kasamahan na merong kalabang umaatake sa bandang gilid sa itaas at napatanong na rin kung saan nila binabalak makapasok mula sa kanilang kinatatayuan. Ito'y naging dahilan upang mamutla ng bahagya ang kumag na operator na nagyabang kanina kay 003. Ito ay sadyang napaka-imposible. Tanging namutawi sa labi nito nung mapagtanto ang tunay na kalagayan. Si Juan, na patuloy sinusundan ang mga pangyayari, ay napasubsob sa kanyang kaisipan sa paghahanap ng mga kasagutan. Still down. Sigaw naman di sumula sa area na nahihirapan makaganti sa pressure na ginagawa ng kalaban. Hanggang sa nagpakita na rin si 018 na natakbo habang nagpapaputok sa mga ito at pilit na pinapatupad ang misdirection tactics. Potraghis, ang posisyon na to ay nakuha na rin ng kalaban. San galing ang mga asong ulol na yon? Daing pa ni Su sa kawalang magawa habang ang operator ay nag-umpisa na ring tanungin ang sarili. Bakit nangyayari ito? Dapat ay walang ibang pasukan liban sa mga area na yon. Yabang-yabang mo kaninang kumagka, ano ka ngayon? Paano kaya kung napaglaruan nila ang iyong security system mula pa nung umpisa? Si 003 na halatang napipikon at nag-umpisa na ring maglabas ng aura. Paanong mangyayari yun kakahiwalay lang natin sa kanila tapos sasabihin mo agad nilang naintindihan ang ating sitwasyon at mabilis na inilatag para sa kanilang opensa. Liban pa dun, personal namin na ininspeksyon ang lugar na ito bago pa man gawi itong isang base. Sangkatutak na katanungan ang namutawi mula sa labi ng operator na halatang nagpapanik na siyang nagpa-trigger kay 003. Subukan mong kumagka mag-explain sa akin ngayon ng kasalukuyang sitwasyon. Saan tunay na nanggaling ang mga numbers aber? Siyang pinagpawisan ng malamig itong isa habang nakangiwing napatingin sa babae. Samantala, pilit na nakikipaglaban ang nasa area B upang mapanatili ang kanilang pwesto. Ganon din si Nasu sa area A kahit na nahihirapan. Bigla nitong napuna na nawala sa kanyang paningin ang dalawang kalaban kanina dahil sa atake mula sa taas at kanyang mabilis na ipinagbigay alam ito sa mga kasamahan. Mangyari ay ganon din ang ganap sa kabilang area. Nasa parehong dahilan daw ay agad din nawala sa kanilang paningin buhat nang gumanti ang mga ito ng putok mula sa atake sa taas. Dahil dito, nabahala ang dalawang nasa area C na hindi pa nakakasagupan ng kalaban. Sa area A, na agad ng request sa operator ng confirmation patungkol sa lokasyon ng mga kalaban. Subalit lubhang nalulula sa hindi maunawaan na galawan ng mga numbers itong si Boy at nananatiling pawisan at hindi makaimik habang nakapako ang tingin sa monitor. Si Juan, na tahimik pa rin nagmamatsyag ay kampanting nakatayo at pilit na hinuhulaan ang kasunod na hakbang ng numbers. Si 016 na siyang pinakamabilis sa numbers pagdating sa baril, ay todo bigay sa pagtugis ng mga kalaban. At hindi rin pahuhuli si 018 na walang takot makipagbunuan. Hanggang sa maririnig na lamang sa radio comms ang sigaw ng isa na kung ano ba raw ang ginagawa ng command center at wala itong tugon sa mga requests nila. Habang sina 005 at 002 ay full blast. Nakatayo at walang humpay na pinapaulanan ng bala ang kalaban na noon din ay nagrereklamo na parang feeling niya ay natatalo na sila kahit sa anong area. Samantalang sina 004 at 008 ay hindi rin nagpahuli sa pakitang gilas ng numbers na nilalampaso ang mga tauhan ni Juan. Si Juan, na nag-umpisa ng manggalaiti ay wala rin sagot sa mga request ng kanyang tauhan. Hanggang sa si 003 na ang nagbasag ng katahimikan ni Juan. Matapos mawala sa eksena ang isa. Malamang ay inihanay nila ang combat strength ng kalaban at inayos ng naayon sa combat style ng numbers. Hindi ito lubusan na unawaan kaagad ni Juan kung kaya't napatanong ito na ano ang ibig mong sabihin. Kung ikaw yon, malamang kaagad mong mahuhulaan kung gaano nakalayo ang antas ng aming kasanayan mula noon. Subalit sigurado ako sa isang bagay na hindi mo ini-expect. At yun ay nung ang numbers ay nagkaisa. Sobrang naging malakas ito na hindi mo maikukumpara. Tugon ni babae na walang halong emosyon, ngunit buong katotohanan lamang ang inilahad. Hindi makapaniwala si Juan sa kanyang narinig kung kaya't binalingan niya itong si 003 at parang pagalit na sinabihan ng nonsense. Paanong ang isang pulutong ng mga nabubuwang ay magkaisa, hindi pa man ito natapos ang sinasabi ay agad na sumabat si babae. Tama ka. Sa iyong mga mata, sila ay pawang mga war machines lamang na hindi kailanman makakapagtrabaho ng may pagkakaisa. Kahit ngayon ito ay tunay at totoo pa ring nangyayari. Subalit wag ka. Dahil kapag ang numbers ay lumaban ng sama-sama, sila ay lubhang napakalakas na hindi mo maintindihan. Parang nasampal ng lola mo ang mukha ni Juan sa narinig mula sa babae na napatanong ng wag mong sabihing that's right. Yun ay dahil kay 001.
Biglang sabat ulit ni 003 na sa pagkakataong ito ay tinapatan na ang mata ni Juan. Ang batang yon ay dumating matapos mong mawala sa eksena. At siya ang namumuno sa kanilang lahat. Dugtong pa ni babae na nagpa-trigger kay Juan, hindi nakapagsalita at feeling itsapwera ang kakayahan nito dahil bigo itong mapag-isa ang numbers noon. Muling napukaw ang atensyon ng dalawa nung si Sue ay diretso nang kinausap si Juan sa radio comms. Kapitan, kung tatagal pa ang ganitong sitwasyon ay hindi na namin makakayanan pa ito. Kailangan na naming umatras. Please give us your orders. Nang walang imik pa rin si Juan, ay si Operator Boy na ang nag-udyok at nilingon kung ano ang utos nito. Kapitan, wika nito ng may pag-aatubili. Ngunit wala pa ring reaksyon sa sitwasyon si Juan, kung kaya't si 003 na ang mahinahong nag-udyok dito. Juan, kailangan mo na ring lumaban, sa tingin ko kung gusto natin magkaroon ng pagkakataong mapigilan sila. Saglit pang walang imik si Juan, hanggang sa nabuo ang loob at kumalat ang pulang oras sa paligid. All units, retreat. Tatambangan ko sila mula sa likuran. Mahinang boses ang namutawi mula sa labi nito. Tanda ng pagkaroon ng matinding determinasyon sabay tumalikod na upang maghanda. Walang sinayang na sandali at nagmadali itong dinampot ang isang assault rifle saka tinungo ang likuran ng bodega. Subalit hindi pa man din nakakalayo ay muli pang nagsalita si 003 dito. Dati mo akong tinanong kung bakit gusto kong magtatag ng sarili kong grupo, naalala mo? Natigilan bahagya si Juan sa sinabi ni Girl. Yun ay dahil gusto kong tapatan ang kung ano meron ang numbers. Sapagkat kapag ang numbers ay kumilos bilang isang unit, sila ay unbeatable. Sa narinig, lalong tumindi ang sidhing naramdaman ni Juan na parang may kung anong nagising sa diwa nito at walang imik na tinungo ang likuran.